Kung malingasaw ang iba pang baho ng representative na si Stella Kimbo matapos ang kanyang controversial statement patungkol sa di umano'y budget decision ng House of Representatives na tanggalan ng mahigit sa 70% o 1 billion pesos plus ang original proposed budget ng OVP na 2.03 billion pesos. Kamakailan, tila ilang mga mamahaling luxury items at ilang mga collectible watches ang naihayag sa publiko na di umano'y pagmamayari raw ng representative si Stella Kimbo. Tila hindi pa raw dito matatapos ang pagsisiwala ng katotohanan dahil matapos ang kanyang mga tila nakakalulang gamit. Ilan sa mga taga-Marikina ang nagsiwala ng di umano'y lihim ng kongresista. Sa kanyang official statement, kinumpirma ng veteran political analyst na si Malu Tiquilla ang bukod sa pagiging disente ang itsura, paano rin ito na itatago sa publiko ang katotohanan na sa kabila ng pagkakaroon lamang na 260,000 plus voters, mayroon itong 300 million budget para sa ayuda. Bukod pa raw dito ang mahigit na 3 billion pesos infrastructure fund sa lungsod ng Marikina. Base sa ring official Twitter post ni Malu Tiquilla, for 260,749 voters, she gets 300 million pesos for ayuda, when the rest gets 20 million and about 3 billion infrastructure. She used to be a decent individual, economist teaching in UP. Today, she is the sum total of what the Trapo is. Dubbed and dressed up as a power player, sad that Marikina is going for her as mayor come 2025. Saan daw dinala ng Marikina representative na si Stella Kimbo ang mahigit kumulang 300 million pesos worth of ayuda, gayong 260,000 plus lang naman ang bumoto sa kanya sa Marikina? Nakakalula raw ang halaga na ito kung hindi maipapaliwanag ng representative na si Kimbo na talaga namang ikinagulat ng maraming netizen. Ito pa ang isa sa mga shocking revelation. Mismong ang mga taga-Marikina na ang nagsiwalat ng di umano'y kabalbalan raw ng representative na si Kimbo na tila wala raw sinabi ang kanyang mga koleksyon ng mga luxury items tulad ng mga bag at relo sa dami ng ari-ariang napundar na raw ng kongresista. Tanong, saan daw galing ang perang pinambili dito ni Kimbo? Base sa controversial comment post ng netizen, sa totoo lang, kung tutusin, sobrang liit pa nga ng halaga ng mga bag at relo ni Kimbo compare sa mga assets nila ngayon. Grabe mga bahay niyan at property, hindi mo akalaing kaya nilang bumili noon. Kasi as far as I know, batuhan ng putik sa Marikina, and this comes from those people na mismong padikit nila. Ilan pa sa mga unclosed value ng ari-arian nila, estimated bilyones na raw ang halaga. Biruin mo, sa ayuda pa lang, 300 million na ang nakukuha ang allocation ng distrito ni Kimbo. 200k plus lang ang citizen na bumoto sa kanya sa Marikina. So saan dadalhin ng mga politiko ang sobrang pera? Di sa bulsa nila, magtataka ka pa ba? Dati, halos mukhang magmadam auring yang si Kimbo sa dami ng mga burloloy sa katawan. Pero ngayon, hindi niyan sasakay sa kaniyang luxury customized artista van na hindi daang libo ang suot. One time, nagsuot pa yan ng puro diamante sa Congress. I think, parang paired siya ng necklace, earring, and watch. And that jewelry is worth a tens of million in peso. Sa mga nagde-defense sa tunay na bratinelang si Kimbo, makinig kayo. Kahit pa tumanda siya sa pagiging congresswoman, hindi niya maa-afford ang ganyang karangyang collection ng mga luxury items. Biruin mo, meron siyang mga Hermes na Kelly na limited edition, meaning iilan lang ang taong makakabili at mayroon, na worth 2 million pesos second hand pa. Paano pa kaya kapag brand new niya binili? Magkano lang ang sahod ng isang representative? 117 to 140,000 pesos per month.
Sa isang taon, roughly 1.4 to 1.6 million pesos. So sa tingin mo, wala na siyang ibang gagastusin sa isang taon kundi bag? Mayroon siyang 4 na anak na nasa mamahaling eskwelahan nagsisipag-aral. Pagkain nila, utilities, guard and all. So tingin mo, saan nang galing ang pambili niya ng Hermes? Sa sarili niyang bulsa? Hell no! Kaya huwag kayong magtanga-tangahan. Alam nyo ang mga kalakaran ng mga politiko sa Pilipinas. Ang mga yan may sabwatan sa mga kapwa nila politiko kung paano sila kikita sa mga government project. She is a representative from Marikina, a city na mayroong bilyong pisong budget kada taon, particularly sa mga infrastructure. Pero every time na may bagyo, sila ang unang lumulubog. Ang mga kababayan ni Kimbo nagdedilubyo. Siya, binabaha? Oo, binabaha ng pera ang bulsa niya at iba pang mga magnanakaw sa gobyerno. Ang lakas ng loob na ipagmalaki na sila ang nagtapyas ng budget ng OVP, and she even said na nakikita nila na dapat itong ilagay sa DOH at DSWD na mas magiging effective daw na ahensya. Mga gonggong, wala kayong maloloko. Mga budget na yan, yes, ilolocate nyo sa DSWD at DOH. Pero kayo rin na makikinabang. Bukod sa kickback, panay pa ang toto-op nyo kapag may ayuda and cash assistance program. Biruin nyo, pati tupad, hindi nyo pinalagpas. Ninakawan nyo pa. Di bali sana kung madali lumapit sa inyo. Pero ang totoo, pinagmumukha yung tangang mga tao. Papatawag nyo ng maaga, tapos pag-aantayin nyo ng hapon saka lang kayo magsisimula, tapos ang ibibigay nyo 1 to 3K, malaki na ang 5K, tapos sabot-saring pagpapanggap pa at pagpapapicture ang gagawin nyo, may masabi lang na tumutulong kayo sa tao. Pera namin yan, mga nakakapanglumo kayo. May araw din kayong mga magnanakaw. Bilang na ang mga araw nyo, mga perwisyo, mga pahirap sa tao. Lahat ng pagpapahirap nyo sa tao, pagbabayaran nyo. Lalo ka na Kimbo. Ang tita ko nagtitinda sa riverbank sa Marikina. Pinalayas nyo pa. 6 mga anak noon, pero hindi kayo naawa. Tapos kayo, anong ginagawa nyo? Puro kayo pagnanakaw ang alam. Tandaan mo to Kimbo, hindi ka na mananalo sa susunod na eleksyon. Umpisa pa lang ang lahat ng mga lihim na ibubulgar namin sa publiko. Kaming mga taga Marikina ang nakakaalam ng mga baho nyo. Ikaw at ang asawa mo. Tandaan mo, umpisa pa lang to at lalabas na ang lahat ng itinatago nyo sa mga tao. Angko, posiibulgar ng mismong nasasakupan ni Stella Kimbo ang di umano'y lihim ng kongresista. Tila mas dumadami na ang panawagang ilabas mismo ni Stella Kimbo ang resibo kung paano niya ginastos ang 300 million pesos worth of ayuda sa 260,000 voters na bumoto sa kanya. Iba pa raw dito ang 3 billion pesos worth of infrastructure na nakalaan sa kanyang distrito. Paano ipapaliwanag ng kongresista ang lahat ng ito bukod sa napakarangyang buhay at mga luxury items na di umano'y pagmamay-ari nito? Mukhang may basihan nga raw ang lihim di umano na ibinulgar ng well-known political analyst na si Malu Tiquia, kung saan sa kabila ng pagkakaroon ng dissenting itsura ng representative na si Kimbo, paano raw niya ipapaliwanag ang lahat ng mga aligasyon sa kanya patungkol sa marangyang buhay nito na tila dinaig pa ang isang bilyonaryo. Sa katunayan, tila sinigundahan ito ng political blogger na si Crisette Loretta Chu, kung saan bukod sa kanyang mga mamahaling ari-arian tulad ng mga bag at relo, tila ano pa raw ang halaga ng mga bahay, diamante at perlas at ilang mga ari-arian ni Kimbo na tiyak nakakalula raw ang presyo. Ayon sa kanyang public post, what we've been so far, as in yung nakita lang natin ha, roughly estimates 3 Hermes at 1.5 million pesos each to 4.5 million. Yung basic yun unless Crocs or embossed yung isa sa mas mahal pa na bongga. Patek Philippe watch 3 million pesos. Rolex 1.5 million. Van with customization 4 million to 5 million pesos. Cartier watch worth 500,000. Panerai 600,000. Her husband's green Rolex 1 million pesos. Bahay pa niya, perlas pa niya, 2 bahay niya sa Quezon City alone. Sa Marikina, mga Chanel pa niya.
Anong meron? Bakit between 2018 to 2024, bumongga ang buhay niya? Angko, simula ngayon, tila pinagpapaliwanag na hindi lamang ng kanyang mga nasasakupan, kundi ng maraming Pilipino ang representative na si Stella Kimbo matapos ang tila pagmamalaki nito na pinapyasan nila ng budget ang Office of the Vice President at tila ilolocate daw ito sa DSWD at DOH. Ngunit ang pagtataka ng maraming botante, paano raw naaatir ng Marikina representative ang lahat ng rangya at di umano'y luxury sa kanyang buhay, gayong wala pa raw sa 200,000 ang sahod nito kada buwan. Hindi rin daw tama ang tila mga nababalita ang may mga ari-arian ito at hindi mabilang na bahay, partikular na sa Quezon City at Marikina. Gayon din ang mga collection nito ng mga mamahaling bag at relo na para mismo sa maraming netizen, hindi raw bobo ang tao para malaman na kung saan galing ang pinambili rito. Dapat raw ay maging accountable si Stella Kimbo sa lahat ng mga tila questionable assets nito at mga ari-ariang paano niya nabili. Gayong kahit tumanda raw ito sa pagiging kongresista, hindi sasapat ang kanyang sahod na wala pa sa 200,000 pesos. Ano ang iyong magiging reaksyon matapos mismong ang mga taga-Marikina na ang nagsalita at di umano'y nagbanta pa kay Stella Kimbo na simula pa lamang raw ito ng mga revelasyong isisiwalat nila sa publiko at unti-unti raw nilang ilalantad sa taong bayan ang di umano'y lihim ng sarili nilang kababayan.